Simula na po ang pagbibigay ng ayuda sa mga public transport ng ating gobyerno dahil sa epekto ng mataas na presyo ng oil product. Nakakalula ang presyo ngayon. Grabe. Ah, kung magtaas ang diesel at gasolina ay hindi piso, hindi 2 piso. Talagang matindi po ang hataw. Talagang ramdam na ramdam. Ganun pa man. Dahil nga ho sa problemang ito, ang national government at local government magbibigay daw po ng tinatayang 5,000 pesos ayuda sa mga driver. Malaking tulong ito sa kanila. So, ibig sabihin, wala tayong magagawa kung hindi harapin itong epekto ng crisis sa gitna silangan or Middle East. Dahil nga po itong araw-araw na pagtaas ng fuel, aabot ng mahigit na 100 piso ang diesel, at humahabol din ang presyo ng gasolina, mabigat po yan ang epekto. Lalo na ang crudo o diesel. Kasi ang crudo ang ginagamit ng mga pabrika. Ang crudo ay ginagamit sa mga pagnenegosyo. Eh yan po yung matindi ang pagtaas. Kaya apektado. Lalo na ang public transport, mga buses, mga jeep, at iba pang gumagamit ng diesel. Kaya yan po ang temporaryong solusyon. Bigyan ng ayuda ng cash pang crudo gasolina ang ating public transport. Okay? At yung pagkontrol, pag-monitor sa mga pangunahing bilihin, alam ko ginagawa na rin ng gobyerno. Sana naman yung mga negosyante ay huwag silang mga abuso at unawain nila ang kalagayan ng consumer. Mahirap ang buhay ng consumer sa ganitong panahon. Mahirap ang buhay ng mga mahirap at maliliit ang pera sa pang-araw-araw na gastusin kung tataas pa dahil nga sa epekto. Sana huwag nang haluan ng pamumulitika itong isyong ito. Ang gobyerno tumutulong, walang pipiliin, kahit sino't nangangailangan, tutulungan. Pero kung gagamitin pa sa pamumulitika ang isyu ng mga anti-government, yan po yung nakakasama at magpapasama. Sa ibang bansa po kasi walang ganyan. Lahat ang buong mundo ay epekto ng pagtaas ng oil product at bilihin. Pero sa kanila, walang kumukundi na sa kanilang gobyerno, sa halip tulong-tulong sila at inuunawa nila ang mga policy at epekto ng crisis sa Middle East. Dito po sa ating kasi from day one, sinisisi na kaagad ang gobyerno. Binabanatan nila ang gobyerno. Yun ang malaking pagkakamali. Halatang halata mo yung kanilang personal interest, political interest, dahil paninira ang una sa halip na unawain at tumulong paano isalba ang wala, paano tulungan ang mahihirap. Maraming driver ang apektado, maraming manggagawa ang apektado, kahit ang mga farmers, kasi krudo ang ginagamit sa pagsasaka. Mga lahat ng makinarya sa pagsasaka, krudo ang ginagamit, diesel, apektado sila. Transportation ng mga pagkain, krudo ang ginagamit. Kaya ho talagang hataw ang epekto nito. Aabot ng mahigit na 100 piso ang krudo bawat litro. Mahataw at sumusunod din ang gasolina. Mabigat yan. Tumaas, na ibalita ko nung tataas, umamin na ang Meralco, tataas ng 64 centavos per kilowatt hour, pwedeng masundan pa yan. Ganyan po ang hataw. So sa panahon ng crisis, dapat nagtutulungan. Isa-isang tabi ang pamumulitika, isa-isang tabi ang personal na issue. Dapat unawain din. Yung manggagamit, maninira at pupolitikahin ang isyong ito at sisiraan ng gobyerno, walang kakwenta-kwentang argumento yan. Walang kakwenta-kwentang mga tao yan. Sa halip na makatulong, maninira pa. Pero pag tinanong mo sila, ano bang nagawa nilang tulong? Wala namang masabi. Pero ang ayuda at tulong ng gobyerno, pati sila kasama. Pero walang gagawin kung hindi manira. At manira, yun po yung nakakasama. Sa halip na makatulong, mapababa yung tensyon, maibaba at pataasin ang moral ng Pilipino dahil nagkakaisa, ayaw nila ng ganun. Ang buti nilang at ang ating gobyerno, tuloy-tuloy lang. Sa ayaw at sa gusto nyo, ito yung aming programa. Tulungan kayo dahil apektado ng crisis.
alisin ang buwis ng oil product para makatulong pansamantala na sinuportahan ng Kongreso at Senado, malaking bagay po yun. Magsasakripisyo ng maraming bilyon sa koleksyon para lang ho mabawasan kahit paano ang oil product na patuloy na tumataas. Ang isa pang magandang balita, may mga statement na po ang Washington DC, ang Amerika, na mag-i-escort yata sila, tutulong sila na makapag-produce ng oil o yung mga stock na oil ng malalaking mga bansa ay itulong sa mga bansang nangangailangan habang meron pang crisis sa Middle East. Kasi hindi ho titigil ang Estados Unidos laban sa Iran hanggat hindi nila nakukontrol totally yan. So habang nangyayari pa yon, yung mga stock na marami mga bansa na may sariling oil product, yun po yung gagamitin, ibenta sa mga bansa na nangangailangan katulad ng Pilipinas at ng iba pa. So alam ng Estados Unidos ang epekto sa mundo ng kanilang ginawa. Pero paninindigan nila ang kanilang ginawa kasi for security ng kanilang mamamayan at ng buong mundo ang kanilang paniniwala. Kaya nila hinarap ang Iran at meron tayong crisis na ganito. Yan po yun. Dapat kasi malawak ang ating kaalaman. Okay? At pangtanggap ng epekto ng ganitong sitwasyon. Pero kung laging magiging negatibo para lang umepal, magiging negatibo para lang siraan ng gobyerno, maling-mali po yun. Uulitin ko, hindi kasalanan ng gobyernong Pilipinas kung bakit tumaas ang fuel. Hindi kasalanan ng Pilipinas kung bakit nagkaroon ng gulo sa Middle East. Okay? Yan po yung malinaw. Ang maninisi sa gobyernong ito kung bakit mayroong crisis, kawalan ng kaalaman, personal, na wala ho talagang ambisyon tumulong sa halip manira lang. Real talk lang tayo. Sa totoo lang po. Okay? May mga kasabihan tayo, pag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Dapat maraming paraan para makatulong. Hindi yung maraming dahilan para sirain ang gobyerno. Habang naghihirap ang Pilipino sa epekto ng mataas na bilihin, ang kailangan nila suporta, kalinga, mula sa may kakayanan, mula sa pamahalaan. Yan ang mandato ng mga nasa gobyerno. Ang tumulong sa lahat ng oras sa mga Pilipino. Isalba ang mga Pilipino, anumang lahi, anumang relihiyon, anumang kasarian. Kapag may pangailangan, yan ang ginagawa at dapat gawin. Yun namang grupo na walang nakitang positibo, puro lang paninira, yun po ang mali. Alam na ninyo kung sino yan. At bahala na kayo. Diba? Hindi ako spokesman at hindi ako taga-gobyerno. Real talk lang ito kasi kailangan natin maging positibong impormasyon for your information, for your education at higit sa lahat. Huwag nating ibaba ang moral ng nangangailangan. Sa halip tulungan, iangat sila para mayroong buhay at pag-asa. Please like and share.